Tuwing sasapit ang New Year, ang isa sa pinakapaborito kong inihahanda ay ang macaroni salad. Ngayon, gagawa tayo ng macaroni salad. Kahit nandito tayo sa bansang Italy, ay gagawa tayo ng macaroni salad dahil parang yun yung ating connection no, sa Filipino tradition. At ito yung ating mga ingredients. Medyo nahirapan akong maghanap ng ingredients kasi una-una naka-Italiano siya, so ang hirap i-translate. Pangalawa, yung mga available na mga ingredients natin ay ang hirap hanapin no sa supermarket nila dito. So, meron tayong mayonnaise. Dito sa Italy, ang tawag dito ay mayonnaise. Ayan, senza conservanti. Ito, yung ating mayonnaise, meron tayong 500 ml na mayonnaise. Tapos ito yung kanilang fruit cocktail, no? Etong fruit cocktail, mahirap hanapin dito sa Italy. Kung ikaw ay nandito sa Italy at gumagawa ng fruit salad, baka pwede kang mag-comment no, kung saan ka bibili ng fruit cocktail. So, meron tayong Macedonia Tropicale Solo Zuccheri. Solo Zuccheri della Frutta. Ito yung ating fruit cocktail. So, dalawa to. Ang isa is 410 grams, yung isang ganito. So, meron siyang apat na prutas na kasama, papaya, pinya, guava. Tatlo lang. Sabi dito 4 fruity. Ano kaya itong isa? Okay, so yan, dalawa yung kinuha natin dahil wala tayong mahanap na malaki. No? Ang hirap maghanap. So, ang ginawa ko, nag-add na lang ako ng peshe. Ito, yung peshe is kiropo. Ang hirap pa niyang i-pronounce, no? Ito yung peshe. Ano ba to? Plum ata? Or ano ba ang tawag dito? Nakalimutan ko. Yan. So, 415 grams. And magdadagdag na lang tayo ng mais. Optional na lang to. Kasi ang hirap maghanap dito ng iba't ibang prutas no, na nasa can. So, ito is 160 grams. Actually, meron pang dalawang extra na mais, pero isa lang para hindi naman buong mais ang nilalaman ng ating macaroni salad. Siyempre, meron tayong condensada. Madali lang siyang hanapin kasi ang nakalagay dito, il latte condensato. Condensada ang ibig sabihin niyan. So, this one is 397 grams. Tapos, ito yung ating all-purpose cream, panna ideale per piatti, dolci e salati. Ayan. So, 250 ml. Sana okay siya. Dito sa ingredients na to, hindi ako sigurado kung tama ba yung nakuha natin. Latte Italiano. Ang hirap kasi una-una hindi siya naka-English, kaya naka-Italiano siya. And then meron tayong raisins, uva, sultanina. Ayan, 250 grams. And syempre yung ating macaroni. And yung ating cheddar cheese. Itong cheddar cheese, nahirapan din ako maghanap. Although may nakalagay doon na cheddar cheese, pero normally pang lang siya, sandwich. So, ito is Emmental Francese. Yan, 220 grams. At mas makapal siya, mas thick. So, ito yung ating ika-cut later on. So, ready na akong gumawa ng aking paboritong macaroni salad dito sa Italy at ipapatikim natin sa ating Italy family ang ating macaroni salad na which is very famous sa Pilipinas. Tara, samahan niyo akong gumawa ng macaroni salad. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. So, ayan, ang una natin gagawin is kakat tayo ng cheddar cheese. Ang hirap naman mag-video pag walang taga-video. Ayan, sakto-saktuhan na lang. Ayan. So, sana maging okay naman tong cheddar na cheese. Actually, hindi ko alam kung ano magiging lasa nito. Kung okay ba siya or kung magugustuhan ba nila ang ating macaroni salad. Ayan. Guys, iluto muna natin yung ating macaroni at ito yung ating pan. Maglalagay lang tayo dito ng 2 litro ng tubig. Ayan. Papakuluan natin yung ating macaroni. 2 litro na kaya to. More pa ng konti. Ayan. Yan, so papakuluan lang natin ito. Tubig muna. So ayan guys, medyo kumukulo na yung ating tubig. Lalagyan na natin siya ng oil. Olive oil, ganyan. Very social. Charot. Tapos, lalagyan natin siya ng salt. Ang hirap talaga mag-video pag walang camera. Ayan.
Konting salt lang. Tapos, lalagyan na natin yung ating macaroni. Sobrang init sa labas, winter ngayon. So, ito na yung ating macaroni. Ang sabi dito, 9 minutes, no? Koturan no 9 minuti. So, lalagay na natin siya dito. Ay! Tumatalsik yan. Ayan, dahan-dahan lang daw. Ayan, ang ganda ng tunog, no? Ayan. 9 minutes. From time to time, haluin natin yung ating macaroni para hindi sila mag dikit-dikit. Although may ano naman, may olive oil. Ayan. Mura lang dito ang olive oil dito sa Mediterranean, no? Dito sa Italy. Ayan. Ang bango. Ayan. Iba talaga yung amoy ng olive oil. So magantay lang tayo ng 9 minutes. Ayan guys, haluin lang natin siya ng konti-konti, no, from time to time. Kasi yung bandang ilalim nito nagkakabuhol-buhol siya. Ayan, malapit na. So guys, okay na siya. Tatanggalin na natin siya rito tapos sasalain natin siya. Ang hirap naman mag-video. Okay, tanggalin na natin siya tapos sasalain natin siya dito. Ayan, meron tayong strainer dito. Ayan. 'Di ba? Kinakaya mag-video. Ayan. So, running water. Ang init. Well, actually, again, winter dito. So, malamig sa labas. Ayan. Ayan. Perfect. Siyempre, ano natin siya ngayon. Ayan, okay na siya. Medyo malamig na. Lilipat na natin siya dito sa ating lagayan. Ayan, okay na to. Ayan. Mahirap din magluto, no? Mag-prepare. Actually, madali lang naman siyang i-prepare. Hindi naman siya yung talagang mahirap talaga. Lipat na natin siya dito sa ating lagayan. Ayan. Ulala, parang dami naman. Ilan lang naman kaming kakain dito, 3 lang. O kaya pa ba? Ayan. So, eto na guys, yung ating mga ingredients. Ready na natin silang i-mix. Ayan. So, again, nandito yung ating mayonnaise, ang ating kondensada, all-purpose cream. Ito yung ating fruit cocktail with the raisins. Extra na mais. Kasi feel ko kulang yung ating fruits. Wala tayong kaong at saka nata. So, ito na lang ilalagay natin. Ang ating cheese at syempre yung ating macaroni. Dito natin siya ilalagay. Ayan. Ayan, so ilagay muna natin sa ating salan itong macaroni. Ayan. Sana meron akong taga-video. Mag-isa lang ako dito sa bahay. Ayan. So ito yung ating macaroni. Ayan, lagay na natin dito. Okay, and then next nating ilagay yung ating fruit cocktail. Wala kasing nabibili dito. Ang pangalan nito. Kaong at saka nata. So, yan lang muna. Tapos, lalagyan natin yung ating mais. Okay kaya yung lasa nito? Normally naman talaga hindi naglalagay ng mais, di ba? Pampadagdag lang ba? Wala na kasi ako mailagay. Ayan. Tapos, yung ating, parang dami ng raisins. Ayan, yung ating raisin. Kumakain ako ng raisins. Yung ating cheese. Parang malalaki yung hiwa ng cheese. Baka magbago naman yung kanyang texture pag nai-refrigerate na siya. Magdawagan naman siya, no? Ayan. Ayan. Tapos, ano natin ilalagay dito? 'Di ba? Ang sarap mag-prepare, guys.
Pag alam mong ikaw yung nagpe-prepare, lalagyan na natin yung ating condense. Yung condense talaga yung inuna natin. Well, feel ko lang naman, wala namang dapat mauna or mahuli. Basta, imekos-mekos lang siya. Ayan. Ayan. Sobrang dali lang niya mag-prepare. Yung macaroni lang naman yung kailangan mo siyang iluto. Ayan. Ano pang kailangan nating ilagay? Ngayon ilagay naman natin yung ating all-purpose cream. Mukhang mali actually eh. Parang hindi ganito yung texture ng all-purpose cream. Ano to eh? Anong tawag nito? Milk. No? Wala talaga akong mahanap na all-purpose cream. Sana bumili na ako sa Spain. So yun, sana maging okay naman to. Pero mukhang iba. Okay, tapos lalagay na natin yung ating, ano ba to? Mayonnaise. Yan, yung ating mayo. Iba yung ating all-purpose cream. Baka hindi natin makuha yung lasa na talagang gusto natin. Yan, yung ating mayo. Alam niyo ba na dito sa Italy, napaka-healthy actually ng kanilang mga pagkain dito. Sa tingin niyo ba itong ating prepare is healthy? Or dapat na dahan-dahan lang pag kumain tayo ng ng macaroni salad? Okay na kaya to? I-mix ko na siya, guys. Mix ko lang muna, guys. Mahirap mag-video pag walang nagan sa akin. Okay. So, yan guys. Nagawa na natin. Tikman natin kung masarap nga ba siya. Bongga. Magugustuhan kaya nila to? Sana magustuhan nila. Masarap, no? Ayan. Perfect. Ayan guys, bago natin i-refrigerate yung ating ginawa na macaroni fruit salad, tikman muna natin siya kung masarap nga siya. Ayan, nakuha naman niya yung lasa. Sarap, no? Grabe. Siguro yung hindi ko lang gusto dito sa ginawa ko is itong cheese. Mukhang, ang tawag nito, medyo matigas yung cheese. Pero siguro after natin siyang i-refrigerate, medyo mas lalambot. Ang sarap. Medyo matigas yung cheese. Pero okay na rin. Tsaka yung fruits na nilagay natin, pwede na. Sayang, wala lang siyang kaungan tsaka natin. Pero, yung lasa ng fruit salad is, yun pa din. No? Hindi siya nababago. So, refrigerate na natin at ready na siya for tomorrow. Ayun na nga guys, maraming salamat sa panonood sa aking video at kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like na rin, comment kung meron kayong mga feedback, and please share. Ayan. Maraming salamat. Kita-kits po tayo sa aking susunod na mga videos. Bye po!